Ayun! So, good evening sa inyo guys. Ngayon po ay January 29, 2021 at grabe yung nangyari po dito sa ating market. So, makita mo naman, nag-loss po siya ng negative 3.49%. So, talagang humabol tayo doon sa bagsakan nung kahapon, doon sa global indices naman natin. So, medyo nakakabahala siya kasi mabilis po yung pagbagsak ng ating index naman after magkaroon tayo ng negative news with regards po doon sa ating GDP naman na negative 9% daw from 2020 na data po nila. So, hindi maganda. And then, sinabayan po ng news with regards po sa mga lockdowns. So, although si Metro Manila is nasa GCQ pa rin naman, so wala naman nagbago sa kanya. Doon naman sa bandang Mountain Province, yung mga syudad po natin doon kasama si Baguio City is nag-revert back po sila from MGCQ napunta sa GCQ. So ayaw ng mga businesses, sabi natin ng mga lockdowns kasi nga hindi po sila makagawa ng negosyo masyado naman. Ayan. So kaya ganyan, medyo pinarusahan po si index. Bumagsak po ng bumagsak and then nag-close nga tayo ng 6,612.62 and then yung inaasahan natin na closing the gap lang sa kanya, talagang nilampasan pa po ng ating index ngayong araw na to. Ayan. So medyo tinamaan po ng malakas yung ating mga blue chips. Pagdating dito sa ating mga penny stocks na kasama dito, so wala akong masyadong nakita na malakas yung buhos sa kanila, pero sa mga blue chips, ang lalakas po ng buhos nila. So may nakita tayo, negative 8% kay GGS yata yung nakita natin. URC, nag-drop din ng malaki. So yung mga banks, so malaki din po yung kanilang mga drop for the day naman. Ayan. So not so good at weekends pa naman and then katapusan. So akala natin is magkakaroon po ng window dressing naman dito sa ating market pero hindi siya nangyari. Bagkus window flooring yung nangyari dito sa ating mga blue chips naman sa ngayon. Ayan. So anyway, pag-usapan na lang po natin kung ano po yung nangyari naman dito sa ating mga stock trendings ngayong araw to. So nauna si ASN. So medyo marami siyang trades for the day. So nakita natin si BSC, si Apollo, PHA dito, medyo matibay. Merrimart, so halos mag-breakdown din. Si Abra Mining, Certec, and then yung ceiling natin for the day, ito pong si LIHC naman. And then pag-usapan natin ng konti yung ating PSEI index naman. So sa mga bago po dito sa ating channel, huwag niyong kalimutang basahin po yung ating disclaimer. And then sa mga kakapasok pa lang dito sa ating YouTube channel, so please don't forget to subscribe dito naman po sa ating Palabi Trader na YouTube channel naman. So sabi natin, weekends na naman, so pwede mong reviewin pabalik kung ano yung mga napag-usapan natin. And then siguro, sa mga susunod na trades natin, magamit natin yung mga ideas na nakuha natin dito, mga experiences natin dito sa ating market. Para sa susunod is, alam na po natin yung gagawin naman natin sa kanya. Ayan. So meron pa tayong section ng mga daily reviews. Meron tayong section ng company reviews natin. So malapit na yata itong si DDMP rates natin. Profit or loss section para sa mga sample trades natin. Yung ating mga indicators naman para sa mga nag-aaral po ng indicators. So sabi natin, kahit mga simple indicators lang is meron pong gamit dito sa ating PSE market. And then yung pinakamahalaga sa ngayon, kasi pabagsak pa rin po ng pabagsak yung ating market, is yung ating fundamentals naman sa kanya. So na-measure mo ba yung reward versus risk? And then nung naabot yung risk natin is medyo nag-trim ba tayo or nag-cut tayo ng mga losses naman natin sa kanya. Ayan. So, pwede nyo pong pasadaan yung mga nakalagay dyan. And then, follow mo din lang ako dito sa aking mga social media. So, meron tayong Facebook account. So, nagpo-post po tayo dito ng mga information na nakukuha natin within the day. Ganun din po sa ating Palabi Trader na Facebook page naman. And then, kung mahilig ka sa news, is follow mo lang ako dito sa ating Twitter account. So, meron tayong 1,849 new cases. Bago lang po ito, January 29, and then yung kahapon is more than 1,000 cases din naman yung nakita natin. And then ngayon, ang medyo pinakakabalan dito sa Metro Manila is yung ating mga COVID vaccine storage facility. Ayan. So kahit pa paano, kahit hindi maganda yung closing ng January natin sa kanya kasi ang lakas po ng pagbulusok ng ating index, by February naman, sabi natin, meron tayong konting optimism po dito sa ating market kasi nga, pinag-aanda na po ng ating mga government or local government units. So, kanya-kanya sila ng mga storage facilities. So, sabi natin is, hanapin natin kung sino-sino may-ari ng mga vaccine storage facilities na to. So, tingin natin is sila yung pag-uusapan na naman by next week kasi February na, di ba? So, darating na po yung mga vaccines naman natin sa kanya. So, ito yung nabasa natin news kanina kung saan nag-revert back from MGCQ papuntang GCQ
Ang provinces po ng Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga at Mountain Province. Kasama na po yung ating Baguio City naman patungong GCQ. So sabi ng news na to, galing po kay Filipino Star naman. So basahin nyo na lang po ulit kung ano yung mga nakalagay dito. So kahit meron tayong mga news, especially sa mga clinical trials, so medyo hindi na masyadong nag-effect dito sa ating market. So kailangan ma-deliver na po talaga yung ating vaccines naman sa kanya para kahit pa paano magbago po yung direction ng ating market naman. And then sabi ko sa inyo, so malapit na mag-open yung ating Patreon account. So i-check mo na lang po by February kung ano po yung appropriate level sa'yo. So sabi naman natin dito, meron tayong small community ng mga traders na kasama nating nag-trade dito sa ating market, nagmamanage ng risk. And then meron din tayong sa isang area, meron din tayong mga lectures kung gusto mo ng lecture about sa stock trading. Kung medyo bago ka po, so i-check mo na lang po na maigi kung ano po yung levels, yung appropriate naman sa iyo. Okay po. So, yun po yung mga advertisement natin. So, ngayon, tingnan natin yung ating PSE index. So, makita mo talagang grabe yung pagbulusok po niya. So, talagang clean nose na niya at halos sa green yung ating MA100 naman sa kanya. So, talagang meron pa siyang balak na basagin yung previous support natin dito sa around 6,500 level naman sa kanya. So, ang next support natin is medyo mababa na. So, nandito nga sa 6,500 level at halos basagin na po ng ating PSE index. So, ano kaya tong candle na to? Exhaustion candle ba to? Pero ang lakas kasi ng ng net foreign selling natin. So, mamaya silipin natin ng konti. At then makita mo, nag-oversold na nga po itong si PSEI. Ayan. So, medyo exaggerated na yung pagbebenta. So, in a few days, starting February siguro, makakita tayo ng mga rebound sa ating mga blue chips naman sa kanya. Kasi exaggerated na yung pagbagsak, masyadong mabilis. Especially ngayong Friday, so tingin tayo sa kanyang 5-minute chart. So makita mo, nagkaroon ng magic closing, yun nga lang, pabagsak. So meron po nagbuo sa kanya, negative 1.69% yung bago ng pre-closing naman natin sa kanya. Kaya umabot po ng negative 3.49% yung bagsak ng ating market for the day naman. So not so good news sa mga investors, especially yung mga long terms natin. Kasi nawawala na naman yung gains nila. So bumabalik tayo sa level kung saan October pa yung mga gains natin sa kanya. So anyway, lahat naman siguro tayo natamaan ng grabing sunod-sunod na pagbagsak ng ating market. Especially kung kahit saan ka pumunta kahit sa penny stocks, kahit sa blue chips, ganun din naman. Talagang nagbagsakan po lahat ng ating mga stocks sa kanya. So very bearish po yung ating condition, pero tingin natin overdue na sa rebound itong si PSE index kahit medyo malakas po yung ating net foreign selling naman sa kanya. So grabe talaga itong araw na to. Makita mo, negative 3.13 billion. So laki po niya, di ba? So yung normal na lumalabas sa atin is 1 billion, palaki ng palaki. Tapos ngayon is talaga nag-give up na karamihan po ng ating mga foreigners naman sa kanya kasi ang net foreign selling natin is negative 3.13 billion. So side na side po yung mga foreigners at talagang medyo wala pa tayong liwanag sa kanya kung saan magkakaroon ng bounce po dito sa ating market naman. Okay po. Ayan, so silipin din po natin yung ating US indices. So makita mo, mukhang pabagsak na naman po sila. So nakikita ko lang na umakyat. At pinag-uusapan sa ngayon is itong si GME na stock natin. So makita mo, meron siyang pre-market opening. So refresh ko siya ng konti. 105.5%. So mukhang, eto na naman, multiple baggers na itong si GME na GameStop na company naman natin. So nagkakaroon ng labanan yung ating mga taga-short sa kanya at saka yung ating mga retailers naman. So, parang hindi pa rin maganda sa US, no? So, kagabi, nagkaroon sila ng rebound relief kasi nag-gain sila ng more than 1%, pero sa ngayon, parang hindi na naman maganda. And then, makita mo, more than 1% din po yung correction dito sa ating European market. So talagang sumabay, no? So February kasi yung ating di ba nagkaroon tayo ng mga lockdowns na matagal. So parang anniversary, mukhang bumabagsak din po lahat ng indices naman natin sa kanya. So bandang Europe, more than 1% ang drop. Dito sa Asian market, so tayo yung pinakamataas yung drop kasi negative 3.49%. Meron dito sa Korea, negative 3%. Pero makita mo sa iba is green, nag-recover na. So lahat is halos hindi naman ganun kalakas. So negative 0.6%. Yung ibang lugar naman natin sa kanya. Meron din, negative 1.89% dito sa bandang Japan, Nikkei 225. Pero kumpara sa Pilipinas, talagang bagsak na bagsak naman dito sa ating
Philippine market naman sa kanya. So hindi talaga maganda yung nangyari. Tapos yung COVID cases pala natin is, di ba sabi natin kanina, more than 1,000 plus cases. So wala naman 2,000, and then kahapon is 1,168 cases naman sa kanya. So pag-usapan na lang natin yung ating mga trending stocks. So unahin natin si ASN. So lakas din nitong si ASN. Dito na lang yata nagpuntahan yung ating mga investors kasi meron po siyang net foreign buying na 119 million naman. So tingin tayo ng konti dito sa kanyang net foreign buying kasi medyo malakas na siya eh. So yung sabi natin is medyo lumalabas naman kahapon in anticipation dito sa closing ng ating stock rights offering kasi pumasok na nga po yung mga shares. So makita mo, pinalitan naman siya ng 119.51 million. So talagang bodega po yung ating mga foreigners dito kay ASN naman natin. So ang kulang na lang niya is yung ating price action kasi last time nagkaroon naman siya ng breakdown sa kanyang trend. Kung ang titingnan lang natin is yung previous drop and then rebound niya. So nagre-recover pa lang po yung price nitong si ASN. So nonetheless, compared naman sa ibang blue chips, so maganda na po yung nangyari dito kay ASN natin. So nag-gain po siya ng 6.31%. And then laki nga po ng mga volumes natin sa kanya. So yung dalawang special dates natin sa kanya, yung kanyang ex-date, ang laki ng volume, sinalo ng mga foreigners. Ngayon, yung listing date ng kanyang mga extra shares, so 2.2 billion shares yun, di ba? So ang dami nun. Sinalo po rin ng ating mga foreigners naman. Ayan. So anyway, congrats po dun sa mga nakakuha, especially yung merong oversubscription sa kanya. Kasi karamihan po sa COL users, hindi masyadong nakita yung yung oversubscription na requirement sa kanya is meron kang pipilapan and then ipapadala mo sa kanila naman. As compared dun sa ibang brokers na isang click mo na lang, makakapag-decide ka na kung gusto mo magkaroon ng oversubscription naman sa kanya. Ayan. So anyway, kahit papano, maganda po yung nangyari sa kanya. So medyo bearish pa rin yung ating RSI kasi overall pababa naman siya pero malapit na siyang sumilip. So yun yung antay natin sa kanya. Siguro by that time na sumilip na yung RSI dito sa breakout level niya is baka mag-breakout na rin ulit yung prices naman natin kay ASN kasi tapos na yung kanyang SRO. Pag-usapan naman yung merong balita nung nakaraan, di ba? So parang dodoblehin niya yung authorized capitalization stock naman. Pero sa ngayon is dito muna tayo sa kanyang price action which is tingin natin nagkaroon na siya ng bottom for the month of January naman or after ng SRO natin sa kanya. So pwede siguro ilagay natin support is nasa around 5.75 yung lowest natin for the day. So dyan po sumatsad and then talagang naging support niya itong area na to kung saan may previous consolidation naman si ASN naman natin. Ayan. So congrats po kasi 2.37 siya, di ba? So hanapin ko yung estimate natin 2.37 and then sukatin natin yung gain na makasama natin kahit yung mga nakabil lang ng SRO is umabot siya ng 162% naman. So laki po niya, di ba? So yung mga iba na naipit dito last time, so kung medyo nakakuha ng malaking shares is malaking tulong po yung ating stock rights offering sa kanya kasi hindi po bumagsak yung prices nitong si ASN naman natin. Ayan. So yan muna yung ating support level pero dahil medyo parang sideways siya, so sideways pattern yung ilalagay natin sa kanya, hindi pa naman siya kasi nakaka-recover. So nag-double test lang siya dito sa low area pero wala pa tayong formation ng mga higher highs naman sa kanya. Kaya tingin natin is medyo sideways pa. So siguro maganda maka-breakout ulit siya dito sa ating MA9 naman. So ganun din yung ating indicators is hindi pa maliwanag, padaus-dus pa rin po yung kanilang mga directions naman. Ayan. So congrats po So galing naman nakakuha ng SRO naman natin sa kanya. So next po natin si BSC. So nag-gain din siya ng 5% pero talagang hirap siya. And then ngayon nagiging resistance yung ating MA9 naman sa kanya. So balik po natin yung kanyang Fibonacci. So di ba kahapon naglilin tayo na na medyo negative tayo sa kanya, mag-retest sa below 1 peso. So ngayon, maganda yung nangyari sa kanya kahit medyo hirap siyang umakyat dito sa next fib level natin at around 1.22 pesos naman sa kanya. Mapapansin mo naman, meron siyang kahit pa paano, meron siyang trend, di ba? So nagsusupport sa ngayon yung ating MA20 naman. So yan siguro yung pwede nating abangan sa kanya for the coming few days. Kung magsusupport pa rin po yung ating MA20 dito kay BSC naman natin. So medyo wala na siya kasing additional catalyst kaya ganyan, medyo mahina po yung ating mga candles naman sa kanya. Anyway, pumunta siya sa sideways so mas maganda na yan kaysa yung mga blue chips is nagbabagsakan naman yung kanilang mga prices
naman. Okay po. So, yun muna yung nakita natin sa kanya. So, strong resistance sa 1.22. And then, meron tayong konting ascending trend lines dito. So, nag-bounce siya ng konti malapit dito sa ating MA20 naman. So, magdi-decide ngayon by next week, etong si BSC naman natin, kung saan po yung kanya next direction naman. Okay po. Next natin si Apollo. So, meron siya net foreign buy na 6.48 million pero hindi kinaya kasi nag-down pa rin naman siya. Negative 2.51%. So, nasa ano pa rin siya, naghahanap pa rin po ng support itong si Apollo natin. So, ganun pa rin naman. Kung ano yung usapan natin sa kanya kahapon, so ito na yung strong resistance dito sa around 0.618 Fibonacci, 0.2191. And then yung support natin is parang gusto mag-retest dito sa 0.1687 naman dito sa ating previous candle sa kanya or dito sa area kung saan nagkaroon siya ng rebound last time naman sa kanya. Okay po. So yun yung nakita natin sa kanya. So kagaya ng ating index, downtrend. Yung RSI, downtrend din po yung ating MACD naman sa kanya. So medyo mahirap talaga yung conditions ng ating market. And then kung hawak mo itong mga penny stocks natin last time is medyo malaki pa rin po yung mga losses na hawak naman natin sa kanya. Okay po, next po natin si PHA. So, February 14, yung ating catalyst. Yun nga pala, nakalimutan ko sabihin. Di ba karamihan sa kanila is February yung catalyst, itong si Apollo, dun sa kanyang offshore mining. And then, itong si PHA is February 14, yung bagong version niya ng kanyang software plus yung cryptocurrency naman niya. So, tandaan natin, baka merong epekto by February. So, sukatin ulit natin yung kanyang Fibonacci. So, dito yata ako nag-base kahapon sa kanya. And then, makikita mo is, ayan, dito sa may gap area. So, nahirapan din siyang bumalik dito sa ating previous gap area sa kanya. So, ngayon, bearish siya. So, kung talagang hindi pa rin maganda until next week, magre-retest tayo or maghanap ng support malapit dito sa mga Fibonacci levels natin. So, dito sa 0.618 is 1.66 pesos naman sa kanya. Ayan. So, kulang pa sa catalyst, kaya ganyan po yung galawan. So, padaos-dos din po yung ating RSI. So, talagang ang pangit ng market natin sa ngayon. So, mas maganda yata, nasa sidelines muna tayo sa ngayon kasi ayaw po talaga umakyat ng ating mga prices naman sa kanya. Ayan. So, meron din siya net foreign buying, 2.26 million naman. Next po natin si dito. So, ito lang yata yung hindi matinag-tinag. So, February na, di ba? Yung ating next na trading sa kanya. So, tingnan po natin kung ano magiging galawan nitong si dito natin. Kasi, kahit papano, kahit medyo pabagsak po yung buong indices, bumagsak yung ating mga penny stocks, hindi natinag itong si dito natin. So, nag-aantay po siya ng catalyst, which is, sabi natin, is malapit na po siya. So, by February, siguro makakarinig na tayo ng mga news kung ano na mangyari sa kanyang technical audit naman kung okay ba siya or hindi. So, yun na po yung abangan natin sa kanya. And then, plus, siguro kasabay na nun, yung kanyang mga mall operations pagdating naman ng bandang early March naman kay dito naman natin. Ayan. So, sa ngayon, nag-glide lang yung ating prices sa kanya. So, sabi natin, nasa isang consolidation area or sideways pattern po itong si dito naman natin kasi hindi naman masyadong nagbabago yung kanyang prices. So, nag-gain lang siya 0.67% and then lumabas ng konti yung ating mga foreigners, negative 2.63 million. So, kulang pa rin yung ating volume. So, wala po tayong volume kaya ganyan po yung ating price action. Medyo nagkaroon na siya ng breakout last time sa RSI pero medyo mahina naman plus yung MACD, hindi rin maganda yung kanyang direction. So, obviously, talagang pabagsak pa rin po or pa-sideways yung pupuntahan po ng stocks natin na si dito. Antay na lang tayo ng konting panahon na lang, di ba? So, halos isang buwan na lang. So, ilang days lang ang February natin. So, konting panahon lang yung antayin mo. Makita na natin ulit kung anong price action meron po kay dito naman natin. Okay? Next po natin si Merrimart. So, breakdown na itong si Merrimart. Kaso, malakas pa rin naman siya kasi hindi inaalaw ng ating mga traders na bumagsak ng tuluyan po yung kanyang price at mag-retest, mag-close the gap dito sa around 6.17 pesos naman. Ayan. Pero makita mo parang ganun din yung pupuntahan niya kasi pabagsak yung ating RSI. Plus yung ating MACD is medyo mabilis din po yung pagbaba naman ng kanyang mga prices din. Ayan. So medyo bleak yung yung story dito sa ating economy sa ngayon. Siguro by early February or second week ng February, saka na lang ulit magre-recover po yung ating mga stocks
naman. Ayan. So next po natin si Abra Mining. So kagaya din ng mga penny stocks natin. So mahina din siya. So nag-loss siya, negative 3.92%. At ganun din, naghahanap din ng support. Itong si Abra Mining naman natin sa kanya. Ayan. So drawing ko ulit yung mga support sa resistance. So sa ngayon, medyo naglilin na tayo. Baka magkaroon siya ng retest malapit na dito sa support. Or dito naman sa ating Fibonacci level na 0.0036. So, malakas na resistance is 0.0062 last time. Tanda natin tong price na to or 0.0065 level naman. So, makita mo, wala din siya. Medyo catalyst kailangan din itong si Abra Mining natin kasi yun nga, pa-downtrend pa rin po yung direction ng ating mga candle sa kanya. At medyo strong din po yung pagbagsak po ng ating mga prices naman sa kanya. So, meron siyang pattern talaga na pabagsak po yung kanyang direction. So, nandito pa naman sa RSI 50 pero overall, kita mo na pabagsak po talaga yung gustong puntahan ni Abra naman natin. Next po natin si Certec. So, makita mo medyo nabuhay yung price action ni Certec. So, siguro yung mga usap-usapan sa kanyang SRO pero parang preferred shares yung nakita natin sa kanya with regards naman dito sa ating SRO dito kay Certec naman natin. So, anyway, price action is sideways. So, kasi, di ba, nag-breakout last time pero hindi naman niya kinaya. So, ganyan na lang muna yung drawing natin dito kay Certec. Ayan. So, madali namang makita. So, sideways na sideways din po itong si Certec kahit na medyo maganda na yung RSI niya sa ngayon. Kasi kung sisilipin mo na maigi, talagang medyo pataas naman siya ng konti. Nagka-curve yung ating MACD direction naman sa kanya. So, makita mo medyo pa-curve up siya. Pero hindi tayo masyadong optimistic kasi last time nagkaroon na siya ng false breakout. So, pag malapit na ulit yung prices dito sa bandang taas, baka magbentahan ulit yung ating mga traders, especially kung medyo kulang po siya sa catalyst naman. And then lastly, yung winner of the day natin, so ceiling, itong si natin kasi wala na siya yung volume. So, makita mo, nagkaroon po siya ng 49.46 million na gain naman for the day. So, meron disclosure itong si LIHC which is nakatulong sa sentiment sa kanya. So, unang-una, magpapalit po siya ng pangalan from LIHC. Magiging LODing na siya. So, Lodestar is, and then, sabi niya, yung pangalawang disclosure, Lodestar is in the process of conducting its due diligence on several companies which may be made within the next 30 days for possible subscription to shares naman. So, mag-i-invest naman itong si Lodestar natin, LIAC, na magiging load na natin sa kanya. Siguro, marami siya nakita ng mga investments na mura sa ngayon. Kaya magkakaroon po ng additional investments itong si LIAC naman natin. So, yun yung pinaka-sentiment natin sa kanya. Kaya naman, pinasok po siya ng ating mga traders. So, mukhang local investors lang to kasi wala akong makitang foreign buying sa kanya. Bagkus nagkaroon nga siya ng net foreign selling. So, makita natin, sa 5-minute chart, so talagang binomba na siya at around 11:15 nang lumabas po yung disclosure nitong si LIHC naman natin. So, sunod-sunod na. So, nakita mo, nag-glide na yung price. Malapit po dito sa ating MA9 naman sa kanya. And then, hindi na siya pinakawalan after magkaroon po siya ng ceiling naman. Ayan. So, medyo malakas yung volume. So, siguro meron pang igagalaw itong si LIHC naman natin sa kanya. So, hanapin ko na lang yung support sa resistance. So, immediate support is nasa 1.25. Pero pagdating dito sa ating weekly chart naman, makita natin yung kanyang susunod na galawan naman. So, kung dito ako magdodrawing ng Fibonacci, so, halos sakto siya, no? So, yung pinaka-support na sabi niya is 1.23 and then immediate resistance is 1.46 naman sa kanya. Ayan. So, kung medyo gusto pa rin siya ng mga traders, so medyo malaki yung upside niya, no? Dito sa around 1.52. So, ito yung pinakamalapit sa kanya, no? 1.54. So, yan po after ng next na Fibonacci level natin after 1.45 naman sa kanya. Ayan. So, medyo maganda yung gustong puntahan itong si LIHC natin. So, magsiling kaya ulit. So, congrats doon sa mga nakasalo sa kanya at mukhang ito lang talaga yung stocks na maganda ngayong araw na to kasi majority po blue chips bumagsak. Yung mga sikat na penny stocks natin is wala din, kulang din sa tulak ng ating mga foreigners. Sa kanya na lang po nagpuntahan yung ating mga traders naman. Okay po, so yun po yung mga reviews natin for the week. At Friday na closing natin is hindi maganda kasi nga ang lakas po ng buhos ng ating mga investors naman sa kanya. Ayan. So grabe, no?
hindi ko pa na-scan kung ano nangyari doon sa ibang blue chips, pero yun nga, nakita ko si URC negative 5%, BDO negative 2.99%, SM negative 4%. So mukhang hindi maganda yung blue chips review din natin sa kanya. So tingnan natin kung makapag-review tayo bukas. So sa ngayon is naglilin pa rin tayo. Meron pa rin sigurong pa isa-isa na magbabagsakan na stocks starting next week until ma-announce na po ng government natin yung kanilang plans with regards sa distribution po ng ating vaccine. So sabi natin, tandaan natin yung mga dates by second week of February is marami na tayong start ng catalyst with regards po dito sa ating mga vaccines. And then medyo oversold na po itong CPSEI, so due for rebound na rin siya. So antay tayo ng konti sa mga good entry points dito naman sa ating mga stocks, especially yung mga blue chips kasi murang-mura na po yung mga prices nila ulit sa ngayon naman. Ayan. So nag-alisan po kasi karamihan po ng ating investors naman sa kanya. Ayan. So yun lang. At bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Yung ating Patreon account is open na ulit by February 2. So sabi natin, ililimit natin yung mga kasama natin dyan. So follow mo din lang ako dito sa ating Twitter account. Ganun din po sa ating Facebook account na Palawi Trader. Facebook page na Palawi Traders naman sa kanya. Ayan. So yun lang po. Maraming salamat sa inyong panunood at pakikinig. Isang happy weekends po sa inyong lahat.